Dati isa lamang siyang nanonood sa mga recognition day, pumapalakpak para sa mga tumatanggap ng iba't ibang parangal sa entablado. Pero ngayong taon, siya na mismo ang kinilala, hindi lang bilang awardee kundi bilang cum laude ng Nueva Ecija University of Science and Technology. Si Francis Santos, isang Bachelor of Science in Tourism Management graduate, ay larawan ng kabataang pinanday ng hirap, pinatibay ng pangarap at pinalad na magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. So seeing the awardees na talagang tinatawag sa stage, tumatanggap ng different awards and recognition, I told myself na next year, aakyat din ako dyan. And that student not only went on stage, but also graduated with Latin honors with a heart full of stories. Ayon sa kanya, ang tunay na kwento sa likod ng kanyang tagumpay ay hindi lamang nakasentro sa mga medalya, kundi sa mga sakripisyo, pangungutang, pagluha at walang sawang suporta ng kanyang pamilya na kailanmay hindi bumitaw. Inamin niyang hindi naging madali ang buhay kolehiyo, bagamat sa isang state university siya nag-aral. Hindi biro ang gastos sa miscellaneous fees at mga exposure programs sa kursong tourism. When I announced to my parents that I'll be graduating with Latin honors, bukod po sa phrase na nakaka-proud yung anak mo, it was, salamat sa mga pautang nyo ang tumatak po talaga sa akin. Kasi behind the college student who graduated with flying color, there is a very supportive parent who's willing to do everything in order for them to provide for their child's needs. Anya, sa mga panahong hindi na kinakaya ng budget ang mga gastusin sa kanyang pag-aaral, ay nangungutang ang kanyang ina na ngayon ay barangay health worker at ang ama na isang driver sa mismong paaralang kanyang pinagtapusan. So, minsan po talaga guys, nagsasabay-sabay lahat ng gastos sa school, and if hindi po talaga kinakaya ng budget, is doon po talaga kailangan mangutang ng parents ko in order for them to provide naman po sa needs ko financially as a student. So, another thing po, since I took up tourism management, is isa po talaga siya sa pinakamagastos na course kasi kailangan po talaga namin magkaroon ng immersion sa industry in order for us to be prepared kung ano po ba yung ino-offer ng near future sa amin. Para kay Francis, ang kanyang ina na bukod sa pagiging lingkod bayan ay ina ng tahanan na kaagapay niya sa kanyang bawat hakbang, at ang kanyang ama ay isang superman sa bahay at comedian on duty na laging handang dumamay. Pero bago makarating sa entablado ng NEUST, dinaanan muna ni Francis ang mga pagsubok. Noong siya'y grade 3 pa lamang, nahirapan siyang maunawaan ng kanyang mga magulang na umalis para magtrabaho sa abroad, at sakit ang kanyang naramdaman. Ngunit ngayon anya ay kanya nang naintindihan na ito ay paraan ng kanilang pagmamahal upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Sa high school, naging malabo pa ang direksyon, habang ang kanyang mga kaklase ay sigurado na sa tatahaking landas, siya naman ay naguguluhan. Pero dahil sa kanyang likas na pagiging people pleaser, pinili niyang pumasok sa larangang nangangailangan ng pakikitungo at serbisyo. Una sa ABM Strand hanggang sa turismo sa kolehiyo. Tulad ng marami, pangarap ni Francis ang maging matagumpay sa buhay sa lahat ng aspeto. Ngunit higit sa lahat, pangarap niyang maging taong ikararangal ng nakaraang bersyon ng kanyang sarili at higit sa lahat ng kanyang pamilya. Always remember na kagaya ko, maybe it's not your time yet, and that's okay. Just keep searching for that spark, that ember that can light the fire inside your heart, inside you. So yes, college is tough, or maybe being a student is tough, but life is tougher. Pero kagaya nga po ng sinasabi nila madalas na the best view come after the hardest climb. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.